Purihin po ang Panginoon. Ngayong araw na ito, isang napakagandang hapon po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. At sa oras na ito, iniimbitahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay mag-umpisa na sa ating panambahan ngayong araw na ito. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong banggitin ang isa sa mga verse sa Bible sa Psalms chapter 100 verse 4. It says there, "Let us enter His gates with thanksgiving and enter His courts with praise." So tayo po ba ay nagagalak na tayo po ay nandito sa araw na ito? Amen. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng isang awit. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire.
sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay pagbuksan sa panalangin ni Brother Jano. Apong ito, mga kapatid, ating diwa ng ating isipan sa presensya ng Panginoon at hayaan po natin ang Panginoon ang siyang kumilos sa bawat isa sa atin. Sama-sama po tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan, minsan pa Panginoon sa oras na ito, patuloy kami dumudulog. Hinihingi po namin Panginoon na samahan mo kami sa pagtitipong ito at sa pangalan mo Panginoon ay kayo po ang patuloy na maghari sa aming buhay. Lumalapit kami Panginoon na may pagpakumbaba at higit sa lahat Panginoon, linisin mo aming puso at isipan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at kayo po Panginoon ang siyang patuloy na maghari sa amin. Kaya din po Panginoon sa iba pa namin mga kapatiran na wala rito, na papunta pa lang dito Panginoon, ingat, nasa man silang dako, ingatan mo sila at ihatid mo sila Panginoon dito na may katagumpayan, na taglay nila ang pag-asa at katatagan ng kanilang pananampalataya. At sa oras na ito Panginoon, wala po kaming ibang gagawin sa pagtitipon, kundi patuloy na makinig ng inyong mensahe at magpuri sa inyong dakilang pangalan. Lord, pakalinisin mo ang aming puso. At Lord, nang maririnig namin mensahe kung sino man ang gagamitin mo sa umagang ito, Lord, anoint the Holy Spirit, kayo po patuloy na kumilos at lahat ng marinig namin ay patuloy mong itanim sa aming puso at isipan. Sa pangalan ng Panginoon ay patuloy namin pinagkakatiwala ito sapagkat kayo ang aming Diyos na buhay at Diyos namin pinagkakatiwalaan at Diyos na patuloy namin sinasamba magpakailan-kailanman. Kaya po Panginoon, sa oras na ito, kayo po ang patuloy na mag-usap sa bawat isa sa amin. At lahat ng gumugumulo sa aming isipan at tumatag sa gawain nito ay winawasak namin sa pangalan mo. Walang karapatan anumang gawain ng kalaban. Lahat ito ay aming itinataas sa pangalan mo in Jesus' name. In Jesus' name. At lahat ng mahininga ay patuloy na sumigaw ng malakas na Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay, tayo po ay makakatunghay ng mga salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ni Brother Gabby. Magandang hapon po sa lahat. Kung may Bible po kayo, pakibuksan po sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Hallelujah! Ngayon po, tayo po ba ay handa ng magpuri at magsamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Lahat nga po ay pumanakpak at sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Hallelujah! I'm treating my sorrow, I'm treating my shame.
Tayo pumalakpak. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa bisensyo mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay
makaniika at sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko, Puso ko'y dinudulog sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. O Diyos, hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan paawitin natin ang puso ko. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Napapakumbaba, nagsusumamo. Pangdapatin mo, maging dapatin mo. ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Let's declare! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. O Diyos, hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin po natin ang buong puso, loobin mo. Loobin mo Ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, Let's lift our voices to God. Yes, Lord.
ikaw nga po, Panginoon, ang manahan sa aming buhay. Sapagkat wala kaming ibang kailangan sa aming buhay ngayon, kundi ikaw. Aming tagapagligtas. Ikaw ang aming provider, Panginoon. Ikaw ang aming kaibigan, Panginoon. Ang aming protector. Ikaw ang lahat sa buhay namin, Panginoon. Nawan ang bawat isa, Panginoon, ay malaman nila na ikaw lang, Panginoon, ang kailangan nila sa kanilang buhay. Ang kailangan namin sa aming buhay, Panginoon. Na ang lahat ng pagpapagal, Panginoon, sa lupa ay pansamantala lamang, Panginoon. Na ang lahat ng pagpapagal na ito, Panginoon, ay katumay-katumbas na kaligayahan sa piling mo. Nawa ang bawat isa, Panginoon, ay maramdaman ang iyong yakap, Panginoon. Cover them, Panginoon. Let them feel your love, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon, kami ay naniniwala na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Na ikaw at iyong Panginoon, nasa namin. Ikaw ang nasa harapan namin at poprotekta sa aming mga puso, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon, ay iyong dinggin. Pagkat sa araw na to, Panginoon, ang iyong mga anak ay malugod na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Ang lahat ng kasalanan, Panginoon, ang lahat ng kamalian, Panginoon, ikaw nga po ang maglinis, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami na humarap sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming doktor, Panginoon, ng mga sugatan naming puso, Panginoon. Ikaw nga po ang mag-heal sa bawat isa, sa lahat ng trauma, sa lahat ng depression, anxiety, Panginoon. I rebuke, Panginoon. Nawa, maramdaman ng bawat isa ang kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sumigaw ng Amen! Purihin po ang Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon ang puso buhay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sapat. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng aming Purihin po natin ang ating Panginoon. Lahat po ba tayo ay napagpala ngayong hapong ito, mga kapatid? Amen! Amen. At sa pagpapatuloy ng ating gawain, idaloy naman po natin ang mga pagpapala na ating pong natanggap sa ating mga kapatid. Tayo po ay magkamayan at magkamustahan habang inaawit ang awit na nagsasabing, Love, Love, Love. Sige po, tayo po ay umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. Kamayan tayong lahat! Tayo'y magkahanan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magkamayan. Love, 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 tayo'y mag-awitan kay Lord. Hahanap-hanapin
hapon po sa bawat isa. Nakatutuwa at nakagagalak dahil medyo maganda na po ang ating panahon ngayon. At meron po tayong mga kapatiran na dati na po nating nakasama at medyo may kailangang gawin at ngayon po ay ating kasama na naman ulit. So, welcome back, Sister Stella. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Sister Stella. Dati nasa tiyan niya pa si baby, ngayon kasama na nagsisimba. Purihin ang Panginoon. At welcome din po dun sa mga first-timers po na nakapunta po dito. So, pagka natawag po ang ating pangalan, pwede po tayong tumayo at kumaway-kaway sa bawat isa para po tayo ay makilala. Welcome po kay Sister Daphne Rose Ubas. Purihin ang Panginoon. So, hopefully, hindi lamang po ito ang una at huli, kundi ito po ay pasimula pa lamang ng ating pagsasama-sama sa pagpupuri sa Panginoon. So, sa atin pong pagpapatuloy mga kapatid, akin ang stage. Meron pong mga hindi mapigilang patotoo. Sino po natin ang merong hindi pipigilang patotoo mga kapatid? Sino ng Panginoon, palakpakan po din ang Panginoon sa buhay ni Sister Estelle. Maraming ipagpamat kay Lord yan. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Hello po, magandang hapon sa ating lahat. Nagbahan. Ayun po, nagpaplamat po ako. And thank you po kay ate. Lagi po siyang agabay sa akin. Ayun lang po. Una ang Panginoon ay mabuti sa bawat isa sa atin, lalo na kay Sister Estela. Kasi alam nyo naman mga kapatid na napakataas po nung ating hagdanan. Nasa po tayo, rooftop. Parang fifth floor to mami, no? Fifth floor. Fifth floor. Pero kahit buntis pa dati si Sister Estela, ginagamit niya yung footsteps para matagtag, para mabilis makapanganak. Tapos ngayon, kasama niya na si baby. Anong pangalan ni baby? Arabella, yan. Si baby Arabella, makakasama natin hanggang siya ay mag-college, magkatrabaho at tumanda. Hopefully sa susunod, hindi lamang si Sister Estela at saka si baby Arabella, pati si Daddy kasama na din. Amen. Purihin ang Panginoon. So sino pa po ang merong hindi mapipigilang patotoo sa hapong ito? Ay, nagtuturoan si Kuya Jano at saka si Sister Maris. Bato-bato pick kayo kung sino una. Ayan, si Kuya Jano. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Jano. Yan. I-shoutout ko siya pagkatapos ko para hindi mo. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo lahat. At sa kabila ng lahat na ating alam po natin na bawat isa sa ating mga pinagdaanan ng mga nung nakaraang linggo. At pati estudyante apektado. At salamat din po naman at nakatipid sa mga baon yung mga magulang. Hindi walang pasok. Diba? Bukas wala pa rin kayong pasok yata eh. Itutuloy na ni Bibim hanggang December daw. Gusto nyo yon? Walang baon. Ngayon po, ang testimony ko lamang po sa sarili ko, nung nakaraang Miyerkules po, nagkaroon kami ng online prayer meeting. At nung online prayer meeting na yon, excited po. Ako po nakasign na mag-share ng Word of God. Excited ako mag-share ng Word of God. Pero nung pagising ko po na umaga, wibis na umaga, sabi ko, Lord, ba't hindi ganito na ang nangyari sa akin? Maga-maga na yung paa ko, hindi na ako makalakad, nananakit ng buong itong paa ko, hindi na po talaga ako makagalaw. Sabi ko, Lord, ano bang nangyari sa akin? Kagabi lang, excited ako mag-worship, but mag-share ng worship, tapos ngayon, ganun ang nangyari. So, ganun pa man, ilang araw ko rin inindeto at medyo nakakalakad-lakad na. Pero naniniwala ko na lahat tayo pinagdadaan ng Panginoon sa ganon. Hindi lang ako nagko-complain na alam ko ang sitwasyon, alam ng Panginoon ang sitwasyon.
pinapalakas, alam ko pinapalakas lang ng Panginoon ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Lahat ng anak ng Diyos ay dumadaan sa mga pagsubok. Kapag ikay anak ng Diyos, pag inaangkin ka ng pag inaangkin mo sa sarili na ikay anak ng Diyos at walang pagsubok na dumarating sa buhay mo, kapatid, hindi ka lalalim at lalago sa pananampalataya. Kaya, yung dumarating sa buhay ko, isipin mo, imbis na ako magtanong sa sarili ko, Lord, anak mo naman ako Kagabi, excited ako mag-share at wala ako naramdam. Pero pag-isip ko na umaga, ba't ganito ang nangyari? So parang instant. Instant yung nangyari sa akin. Instant na pagkamaga. Sabi ko, kaya minsan sabi ko, Lord, ano pong mensahe niyo para sa akin? Kaya kung mapapansin niyo po, peke ka, kung ngayon pinilit ko talaga makapag-attend ngayong linggong ito. Dahil hirap po talaga ako makalakad. Magamaga po ito hanggang ngayon, namamaga pa. Kaya purihin ng Panginoon at kahit ganun pa man, ay pinilit ko makarating at gawa ito ng kalaban. Pero ang kalaban hindi magtatagumpay. Kung patuloy po tayong inaatake ng kalaban, alam mo ang kalaban po, may ibang pamamaraan. May ibang pamamaraan sa pag-atake sa iyo. Minsan, ataking ka para ikaw hindi maka-attend. Ataking ka sa iba-ibang klaseng pag-atake. Minsan, bibigyan ka ng karamdaman. Minsan, bibigyan ka ng pagbibisi-bisya kung anong pagbibisya dyan. Lahat ng gagawin ng kalaban ay gagawin niya para ikaw hindi maka-attend. Alam mo, ang nakikita ko po, pag ikaw mainit sa pananampalataya sa Panginoon, lalo kang pababagsakin ng kalaban. Kung tayo pa patuloy na lumalapit sa Panginoon, ang kalaban naman ay 24 hours na hindi ka titigilan para ikay pabagsakin. Pero tandaan po natin, lagi tayong kakapit sa pananampalataya sa Diyos. At naniniwala po ako na ang Diyos ay may magagawa. Huwag po nating entertainin yung mga bagay na nangyayari, yung mga sakuna na yan, yung mga nakaraang, di ba, yung mga nakaraang linggo, nakita mo, buong Metro Manila, baha. Kung saan, may subdivision sa Pampanga at sa Bulacan na halos bubong na lang natira, kagaganda ng bahay. Pero dito, mapalad pa tayo. May natutulugan, hindi tayo nababahaan. Awan ko sa inyo, ay sa amin, nababahaan kami. Sa amin talaga, hanggang ngayon. Kaya, ako'y nagpapasalamat pa rin sa Panginoon dahil unang-una, mas mapalad pa rin kami kaysa dun sa napapanood ko sa TV sa parting Bulacan at parting Pampanga, na hanggang ngayon, kahit milyon-milyon ng bahay, may nagawa ba yung milyon nila? Wala. Imbis na yung highway ay madadaanan ng sasakyan nila, four-wheel drives nila, anong dumadaan ngayon? Mga bangka, jet ski. Saan ba yung mga jet ski at bangka na yan? Di ba sa tabing dagat lang dapat yan? Pero ngayon, subdivision, paikot-ikot yung mga jet ski, tsaka yung mga bangka. Hindi na nagagamit yung mga kotse nila. Ay, yung kotse nila, mga nalulubog na. Kaya, tayo ay mapalad pa rin. Kaya habang tayo binibigyan ng Panginoon ng katatag at kalakasan at walang karamdaman, patuloy natin paglingkuran ng Panginoon na para lalo tayong palakasin. Itong katulad ng nangyari sa akin, kung ito iindahin ko, kung sarili ko lamang ang aking papansinin, palagi ko hindi ako attend. Kung sarili ko lang pakikiramdaman ko, hindi ako attend. Bakit? Naramdam ko masakit eh. Pero, sabi ng Panginoon, God, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung ito makakapigil, para unahin mo ang Panginoon, ikasod mo ito at alam ko, kasama mo ang Diyos at walang magagawang kalaban. Kaya inuna ko ang Panginoon sa mga sandaling ito at patuloy itong magpupurit, nagpapasanap. Kaya salamat at muli na naman tayo nagkita-kita at nagpupurit sa Panginoon. Yung makita ko lang kayo, kalakasan na kayo sa akin. Lalo na si Sister Estela nung nakaraan, pares tayo wala. Anong panahon yun, nasa Marikina naman ako noon. Hindi na ako nakapagpalam, biglaan, Marikina, maghapon kasi ako ron eh. Kaya hindi na ako nakauwi para makapagatin. Kaya purihin ng Panginoon at patuloy lang tayo mga kapatid maglingkod sa Panginoon. Ano man ang dumating sa buhay natin, ano man ang dumating na mga problema, kahit dumating ang dilubyo, kahit anumang klaseng ulan lang yan eh. Alam mo, naalala ko po, si Pedro, nakita si Pedro, tinawag ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon tinawag ng Panginoon para palakarin sa dagat. Ngayon, tinawag ng Panginoon si Pedro, halika. Ngayon, Panginoon, ikaw po ba talaga yan? Halika, lumapit ka rito.
Ngayon, nung si Pedro ay bumaba sa bangka at naglalakad patungo kay Jesus Christ, dandan, ang sepan lumalakad na. Lumalakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Habang lumalakad siya, sinubukan ng Panginoon. Iyon si Pedro, habang lumalakad, nakatuon kaya sa Panginoon. Dahil nandun yung faith niya eh. Dahil Panginoon ang tumawag sa kanya, naglalakad na talaga. Actually, naglalakad na siya. Actual. Pero nung time na dumating na, nung sinubukan ng Panginoon, nagpadala ng unos, yung malaking alon, imbis na kay Jesus nakatuon, saan nabaling yung tuon niya? Doon sa malaking alon. So, doon natuon si Jesus, doon natuon si Pedro sa malaking alon, anong nangyari? Lumubog siya. Kaya ang tanong ng Panginoon, Pedro, where is your faith? Peter, where is your faith? Ganon. Ganon din po tayo. Kaya lumakad po tayo. Ano man ang dumating sa buhay natin, bahaman yan, tuloy lang na tayo lumakad. At ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating pananampalataya. Kung hanggang saan ang tatag ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag po tayong bibigay sa mga sandaling, lalo na sa panahon ito, dahil wala na po tayo, talaga po tayong ibang kakapitan, kundi ang tanging Diyos lang na buhay. At Diyos na makapangyarihan, na siya may magagawa, na siya may kontrol na lahat. Kaya patuloy lang po tayo lumapit mga kapatid. At gayahin natin, huwag natin gayahin si Pedro na nakatuon sa malaking alon. Tayo tumulan lagi, lumakad tayo ng punong-puno ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon. At natitiyak ko, pagkain ng ginawa po natin, magtatagumpay ang bawat isa sa atin. Lumakad tayo mga anak ng Diyos, lumakad po tayo ng punong-puno ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo pababayan. So yun lamang po at maraming salamat. Sige na. Purihin ang Panginoon, nag-aglish si Jesus. Pedro, where is your faith? Purihin ang Panginoon. So, sa atin po, magpapatuloy. Ano ba po yung Estela? Kabuhay ni Ate Ang hindi ka mahihain no? Siyasad po sa lahat. O ayan, lalong lumalalim ang relationship ko kay Lord. Why? Dati talaga, nag-start yun sa akin, mga anak ama ko. Now, yung kuya ko, siya na po yung nag-remind sa akin, prayer meeting, mag-church tayo. Parang, may story kasi before, si Kuya Mac, may din po talaga siya inaatinan. Lagi niya akong kinukayo natin si Kuya Mac. Test naman talaga ng buhay yung pera, tulad nung brother, yun yung million sa sakyan, dating sa sako na, diba? Doon natin makikita. Dapat po nag-invest po talaga tayo sa relationship natin kay Lord. Kasi kahit gaano tayo kasi sa buhay din, kahit ano man po yung, kung ano man po yung makuha natin sa, kahit ano man po yung mga alokin ka ng pera. Pero pag alam mong na kay Lord, hindi mo papatusin yun. Kasi may konsensya ka. Yun yung importante. Pag na kay Lord tayo, mga kapatid, kung nahihirapan man po tayo sa buhay na yun, lagi nyo po itong tandaan. Ang buhay mo natin, gulong po yan. Paikot-ikot lang yan. At lagi rin natin tandaan kung ano yung ginagawa natin ngayon. Ayan din po yung maging resulta in the future. That's why I'm happy kasi pinili ko po na maglingkod sa ating Panginoon at ginagamit niya nakakalamuha ko. Although pag live ako, hindi ko namamalayan nakakapag-share na po pala ako. May mga nagiging friends. Hindi ko naman na pala siya. Nakakapag-share ako about word God. So, ngayon may mga challenge ko kasi human tayo eh. Pero ang kaibahan lang talaga pag deliver ka sa hindi madaling matalisod. Parang sisiw na lang talaga sa'yo. Sisiw na lang talaga. Yung problema ng iba, kinakaya ko na, di ba? Paano hindi ka tatagdag kasi ginagamit kang instrumento ng Panginoon. Nagiging ilaw ka sa buhay ng iba, nahihiran, tapos nagamit ka ni Lord bilang instrumento. Magpasilaw kung sino man po tayo, ano man po yung na-achieve natin. Kasi lahat po ito is ipinagkatiwala lamang po nating Panginoon. Kasi minsan pa evaluate din po natin yung sarili natin kung malaki ibigay yung ating Panginoong Jesus. Kasi lahat po nang meron tayo, anytime po, isang ganyan lang, pwedeng mawala yan. Kaya, ayun po, nandi lang din po ako to remind to everyone, ano man po yung pagsubahayaan na hindi magpapatuloy or kung may time man po na meron pong katapkaran po na nanghihina, tayo po yung maging apoy para po mas ma-attract po natin sila. Kasi pag tayo po mismo na nag-e-invite po sa mga kasama po natin, hindi po natin namamalayan na gugustuhin na nilang, nakikita nila may changes sa sarili mo eh. Nagbago yung ugali, yung action, nagbabago eh. So, gugustuhin na nila.
kaya yung nangyari, bakit nagbago si sister, si brother. So ayun po, kasi bilang anak po tayo ng ating Panginoong Jesus, lagi po nating tandaan, hindi po tayo perfecto, pero hindi naman po huli ang lagi po tayo mag-improve every single moment. Ang maraming salamat po sa ating Panginoong Jesus. Thank you so much po. Amen. To God be the glory. So, napakaganda po ng mga na-share ng ating mga katiran. Kasi gusto ko din pong mag-share ng medyo maiksi. Kasi totoo nga po yun, bilang mga anak ng Panginoon, talaga daan tayo mga difficulties, sa mga challenges, sa mga problema. Kasi doon tayo masala. Kasi magtataka tayo kung tayo ay namuhay nang wala tayong mga problema, puro blessing lang. Kasi ang problema, we can consider that as a blessing. Kasi kung hindi ito dadaan sa mga hardships, mga problems, mga obstacle, hindi masyapin yung buhay natin, hindi tayo lalakas. Katulad ng isang atleta. Meron po bang atleta dito? Hindi na po ako lalayo. Yung mga swimmer natin sa TCU. So, sa tingin niyo po ba mga kapatid, kung yung mga atleta po natin sa TCU, puro lang po sila Samgyup, puro lang po sila Steak 99, puro lang unlimited gravy sa McDonald's. Sa tingin niyo po ba lalakas po sila? Hindi. They need to undergo hardships sa training. Ngayon, pag work hard ka, talagang napagod ka sa training, nagkaso-kaso ka na, nagkapulikat na, 1 litro ng chlorine water yung iinim mo, doon ka lalakas at tignan natin mga kapatid, nung by the grace of God, sumali po sila ng competition last ang limo, mga class S na mga swimmer. Pero ano pong nangyari? It turned out na sila pa po yung nakakuha ng maraming awards. And 3 of them, isa lang po sa kanila yung meron ngayon dito na most outstanding swimmer. Ang aming team captain, si Janet. Tayo ka, Ate Janet, tapos play ng ganon. Yan. Siya po yung naka-most outstanding swimmer kasi dumaan po siya sa mga hirap, mga obstacles, mga challenges. Kaya po, yun yung reward sa kanya. So, kung tayo po ay nakahirap, mga pagsubok, kasi dyan po tayo lalong patatatagin ng Panginoon. Magtaka ka kung wala kang problema. Baka mamaya kakampi mo pala sa si Taning kaya hindi kanya inaatake. So, kapag lagi kang inaatake ni Taning, ibig sabihin, nasa Panginoon ka. Amen po ba? So, hindi po tayo katatagal. Tayo po ay makakatunghay na ng mga salita ng Panginoon at siguro may pa-prevent po yata siyang 1K. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon na habang tumatagal, lalong gumaganda. At siya po ay mas tapat na likod ng Panginoon na lalo pa pong papagamit sa Panginoon. Siya po ay ang nag-iisang babae sa puso ko. Si Sister Janelle Lantay. Grabe yung isa fan, yung isa basher, no? May basher ako sa likod. Ayan. Ayan, unang-una sa lahat, no, pinagpapasalamat ko sa Panginoon, no, na tayo ngayon ay